Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Misty Bontile, sa Tinig ng Pag-asa na nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa Diyos. Binabati po natin ang ilan sa ating mga tagapakinig, lalo na po si Ma'am Rafael May M. Ayore ng Silang Cavite. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia, at kung meron po kayong mga katanungan o ano man po ang gusto niyo iparating sa amin, tumawag lang po or mag-text sa 0917-564-3777, 0917-564-3777, or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Pwede kayong tumawag ng libre sa ating toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page. Pwede kayo mag-share, mag-like, at mag-comment sa facebook.com/awrmanila, facebook.com/awrmanila. Pwede rin kayo mag-email sa connect@adventist.ph, connect@adventist.ph. Para naman po sa mga materials online, pwede po kayo mag-download ng mga readily available study guides na pwede po sa bata at pwede rin po sa matanda. Check nyo po ang ating website, bibleschools.com/Central Luzon, bibleschools.com/Central Luzon. Sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin po natin ang ating Certified Family Educator and Life Coach. Walang iba po yan kundi si Ma'am Irene Gabin. At sa pagtalakay po yan sa paksang Resilient Coping. Nako, napaka-interesting po ng ating topic ngayon. Huwag po kayong bibitiw, maya-maya lamang po yan. At syempre, sa pag-aaral naman po ng Salita ng Diyos, ay pagpapatuloy po natin ang serye sa pag-aaral sa Apokalipsis ngayon. Ang paksa po natin ngayong araw na ito ay ang Siyensya at Biblia sa ikatlong bahagi ng dalawang mahihirap ng katanungan. Nako, sobrang interesting po itong topic natin ngayon. Kaya abangan nyo po yan. Ito po ay pangungunahan naman ni Pastor Roniel Villamor. At syempre, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa bahaging Buhay Pamilya. Bigay na po natin pagkakataon kay Ma'am Irene Gabin. Nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay ng isang masaya at mapagpalang araw po. Bagaman tayo nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay natin, kahit sa loob ng ating pong pamilya, marami tayong nababalitaan na mga tragedy na nangyayari po sa iba't ibang mga panig ng sanlibutan. I can still say that life is beautiful. Maging mapagpasalamat pa rin po tayo, mga kaibigan, sa buhay na atin pong nararanasan at sa kalusugan na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, maaaring nagtatanong kayo kung bakit may mga tao na sa kabila po ng mga trahedya na dumarating sa buhay nila, na wala ng mahal sa buhay o namatayan, nasunugan, nabahaan, na nakawan, pero nagpapatuloy pa rin po sila sa buhay nila at bumabalik po sila sa dati nilang normal na masayang buhay. Mayroon naman pong mga tao na kaunting problema lamang po, pero nai-stuck po sila dun sa maliit na problemang yon. Masyado silang nakafocus doon hanggang sa naapektuhan na po ang kanilang pagtatrabaho, ang kanilang normal na buhay na dating masaya ay naapektuhan na po at hindi na po sila nakaka-move on. Dalawang bagay po yan sa buhay ng tao at dalawa din po ang pagpipilian natin, mga kaibigan, kapag sa atin pong mga pamumuhay, either po tayo ay maging proactive o kaya ay madali po tayong ma-discourage. Dalawa lang po yung pagpipilian natin. Tayo po ay magpatuloy sa ating pamumuhay o tayo po ay sumuko na sa buhay na ito. Ang nais po ng ating Panginoon at nais po ng programa natin ay magpatuloy po ang buhay natin sa kabila po ng mga nangyayaring pagsubok sa buhay natin. Ito po ay normal na ng buhay natin dahil nga po tayo nasa mundo na
makasalanan at marami pong epekto ng kasalanan na atin pong nararanasan. Alam niyo po ba ang mga psychologists, pinag-aralan po sa mahabang panahon ang mga issue na ito sa buhay ng tao at sila po ay dumating sa isang magandang solusyon na maaaring kayo po ay familiar dito. I'm referring to the word resilience. Ayan. Nais po ng ating Panginoon at nais po natin ay magkaroon tayong resilient coping. Ano bang itong ibig sabihin ng resilience? Resilience is the ability to cope, to adjust, to adapt to whatever problems or trials o challenge na atin pong nararanasan. Sa salitang Tagalog po, ang resilience ay yung pagbawi. Madali kang makabawi, madali kang makabangon, madali kang makabalik doon sa normal mong maayos na pamumuhay. Yan po ay kailangan natin, resilient coping. Bakit po? Dahil hindi po natin maiiwasan ang problema. Kaya hahanap po tayo ng coping strategy. At ang isang magandang coping strategy ay yung resilient coping. Ang ibig sabihin po kapag merong challenge o problema o stress na dumarating po sa buhay natin, lalo na sa kasalukuyan po, sa halip po na tayo ay umiyak ng umiyak, bagaman normal po na tayo ay nasasaktan, normal po yan, pero wag po nating hayaan na manatili yung galit sa puso natin o yung takot o yung mga paghihinagpis. Wag nating hayaan na yan po ang magkontrol ng buhay natin. Sa halip po, tayo po ay magpatuloy sa atin pong pamumuhay, nakatuon tayo sa solusyon at huwag po nating kalilimutan na tayo po'y manalangin. Let us take everything to God in prayer. Ang sabi nga po sa isang text na ito po ang aking iiwan sa inyo, sa Joshua 1:9, ito po ang sinabi. Ang sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Ikaw ay magpakatatag at magpakatapang. Do not be afraid or discouraged. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. For the Lord your God is with you wherever you go. Alam ng Panginoon, kaibigan, kung ano yung pinagdaraanan natin. Kaya ang sabi sa atin, ikaw ay magpakatapang, ikaw ay magpakalakas, huwag kang matakot o manlupaypay, sapagkat ako na iyong Panginoon ay sa iyo saan man ikaw tumungo. Kaibigan, tayo magpatuloy sa ating pamumuhay. Ilagak natin ang lahat sa Panginoon at ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng tamang direksyon. Maraming pong salamat. Salamat Ma'am Ai sa inyo pong pagbibigay ng insights at sa inyo pong pag-share ng ating topic ngayon about resilient coping. Naku po, alam niyo po na napaka-interesting ng topic natin ngayon, lalo na po sa mga mommies at sa mga families natin dyan. Kaya po, wag po kayong mag-utubili. Lagi lang po kayong umantabay sa ating programa ng Tinig ng Pag-asa. Marami po kayong matututunan ng mga bagong mga kaalaman tungkol sa ating buhay pamilya. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, gusto nyo po mga i-share na insights and comments, tumawag or mag-text sa 0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. Pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196, or mag-email sa connect@adventist.ph, connect@adventist.ph. Pwede nyo rin pong i-check ang ating Facebook page para makita nyo po yung mga iba po natin mga episodes na na-air dito sa ating tanggapan ng Tinig ng Pag-asa, or pwede nyo po kayo mag-share, mag-comment, mag-like. Check nyo po ang facebook.com/AWR Manila, facebook.com/AWR Manila. Ngayon naman po, ipakinggan na po natin ang isang mensahe sa pamamagitan ng awit. At
Maraming salamat po sa awit na ating napakinggan ngayon. Naku, alam ko po magbibigay ito ng kagalakan sa ating mga araw. Kaya po wag po kayong bibitaw at ibibigay na po natin ng panahon kay Pastor Roniel Villamor para sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Pastor Roniel? Magandang araw kaibigan at maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksang ang siyensya at ang Biblia sa bahaging dalawang mahirap na tanong. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 7 and 8, sinasabi na, "At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at ang lahat na nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya." Subalit sa Apokalipsis chapter 14 verse 7, ang buong sanlibutan ay tinatawagan upang magsisamba sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang hayop ay isang nilalang, ang Diyos ay manlalalang. Ang paglalaban ay tungkol sa pagpili kung sino ang sasambahin, ang nilalang ba o ang may lalang. Yan ang dahilan kung bakit binibigyan natin ng panahon na siyasatin ang mga isyu sa Apokalipsis ngayon. Mayroong dalawang katanungan na ang isang taong nag-iisip ay may karapatang itanong sa mga naniniwala sa ebolusyon. Una, kung ang lahat ng anyo ng buhay sa ating paligid ay nagmula sa isang selula, bakit hindi natin nakikitang ito ay nangyayari ngayon? Sa milyong-milyong mga anyo ng buhay sa ating paligid at sa lahat ng makabagong teknolohiya at mga sinanay na tagapamasid, dapat ay makita na nila ang malawakang pagbabagong anyo ng buhay sa ating paligid. Subalit, wala kahit isang bagong anyo ng buhay na lumilitaw sa buong kasaysayan. Kung ito ay totoong nangyari, dapat ito ay nagpapatuloy. Si Lynn Margolis ay isang kilalang profesor ng biology sa pamantasan ng Massachusetts at isa sa kanyang maraming pagsasalita sa publiko. Tinanong niya ang molecular biologist na nasa mga nakikinig. Napangalanan ng isang tiyak na halimbawa ng pagbuo ng isang bagong uri ng hayop sa pamamagitan ng akumulasyon ng mutations. Ang kanyang hamon ay hindi nasagot. Ang obserbasyong ito ay nagpapatunay lamang sa walang kabuluhang pag-aakala ng ebolusyon na naganap noong nakaraan at inililipat ito mula sa panig ng agham hanggang sa pananampalataya. Ang batas ng buhay ng Diyos ay hindi nangangailangan ng pagpapaliwanag. Ito ay nakatayong matibay. Ipinagpasyahan ng Diyos na ang bawat uri ng nilikha ay dapat magparami sang-ayon sa sariling uri. Yan ay mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 24. Ito po ang pagkasabi, "At sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ng may mga buhay na kinapal ayon sa kani-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ang mga ganid sa lupa ayon sa kanyang uri." Noon pa man ay gayon na at hanggang ngayon ay ganun pa rin. Hindi ko itinatanggi na ang microevolution ay naganap sa adaptation at mutation. Hindi ko sinasabi na nilikha ng Diyos ang bawat uri ng aso doon sa paglalang. Nilikha niya ang mga aso na babae at lalaki at sa proseso ng adaptation at mutations, maraming uri ulahin ng mga aso ang na-developed. Ngunit wala saan man matatagpuan ang katunayan na ang isang aso ay naging mas mataas na uri ng hayop. Gaano man katagal ang panahong lumipas, ang mutations ay palaging binabawasan ng impormasyon mula sa gene pool. Ngunit ang pagbabago mula sa isang uri ng hayop o halaman ay nangangailangan ng pagdagdag na impormasyon sa gene pool at ang mga yan ay hindi nakita. Ang bagong natuklasan sa biochemistry ay nagpapahayag ng mas maraming katibayan na pabor sa tala ng paglalang sa Genesis. Totoo po yan. Ang DNA ay nagtataglay ng coded na instruction gabay sa pagbuo ng amino acids to proteins. Ang protina ay hindi mabubuo kung walang DNA, bagaman ang mismong DNA ay isang protina. Saan nanggaling ang impormasyon upang magkagawa ng DNA? Yan ang katanungan. Ang coded na impormasyon na naging resulta isang pre-planned structure ay produkto lamang sa isang uri ng katalinuhan. Sa isa pang problema ay ang DNA ay hindi kayang bumuo ng protina tungo sa uri ng selula o mag-ayos ng selula para maging mga tissue, organs o katawan.
Ang impormasyong ito ay hindi natagpuan sa DNA. Alam natin yan. Sa halip, ang pagbuo ng katawan ay nangangailangan ng isa pang antas ng impormasyon. Ang impormasyon ay kinakailangan upang pamahalaan ang pagbuo mula sa fertilized eggs tungo sa isang complex animals. Habang ang isang selula ay nagpapasimulang mahati at magkakahiwalay, isang network ng biological commands ang nagpakilos sa pagbuo ng embryo. Ang mga bagong selula ay nakahanay sa panlabas na membrane o lamad ng itlog. Pagkatapos ay pipila sa pamamagitan ng isang senyas, ang mga selula ay lumilipat patungo sa mga paunang natukoy sa mga target na lugar sa embryo kung saan sila magtitipon at bubuo sa mga tissue at organo. Ulo at mga binti, lumalagong embryo katulad ng mga miyembro sa isang banda na nakakalat sa football field ay biglang magtitipon habang ang drum master ay nagbibigay ng isang senyas sa mga pattern na bumubuo ng iba't ibang mga disenyo. Ang prosesong ito ay bumubuo ng iba't ibang uri ng mga organismo depende sa mga instructions na ibinibigay, tulad ng isang panghuling plano na ang mga embryo ay nananahan, ay sa huli ay magiging siya. Ang pangunahin o paunang na-ordain na kinalalabasan ay binuo sa embryo. Lubos na iniiwan ang prosesong ito ang mundo ng tsansa. Ang pagiging komplikado ng impormasyon na kumukontrol sa pagbuo ng isang plano sa katawan ay nakakapagod. At ang lokasyon nito sa selula marahil ay nagbibigay ng panghuling hamon sa teorya ni Darwin ng random na mutation at natural selection. Alam na natin ngayon na ang impormasyong ito para sa pag-aayos ng plano sa katawan ay hindi matatagpuan sa DNA. Ang DNA ay hindi maaaring bumubuo ng protina sa mga uri ng selula. Ito isang ayon po sa isang aklat ni Stephen Meyers na tinatawag na Darwin's Dilemma, Illustrata Media 2009. Saan kung gayon natin matatagpuan ang mga impormasyong ito? Ang impormasyon ay nangangailangan ng katalinuhan. At sapagkat hindi kailanman may paliwanag ng siyensya ang pinagmulan ng katalinuhan bago pa magkaroon ng buhay sa mundong ito, ang sagot ay hindi matatagpuan sa mundo ng siyensya. Para sa akin, ang tanging intelektual na maaaring maglagay ng mga gulong na ito upang magpatuloy ay ang ating mailalang na Diyos. Sunod ay kailangan itanong natin ang pangunahing tanong. Saan nagmula ang unang buhay na selula? Kung sasabihin na ito ay nilikha ng Diyos, bakit hindi mapaniwalaan ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa paglalang? Kung ito ay bunga ng aksidente, kung gayon ay dapat tayong maniwala sa spontaneous generation na ang buhay ay lumitaw mula sa isang walang buhay na bagay. Yan ay isang paniniwalang lumitaw kasama ng madilim na kapanahunan noong Dark Ages. Noon ang mga tao ay sanay maniwala na kapag ikaw ay maglalagay ng isang maruming basahan sa loob ng madilim na aparador sa matagal na panahon, ang maruming basahan ay magiging isang bubuwit. Aba, pambihira ito. Ang ebidensya ay parang totoo. Kapag naglagay ka ng maruming basahan sa isang madilim na aparador, hindi magtatagal ang maliit na mga bubuwit ay lilitaw. Naniniwala din sila na ang libag ay nagiging kuto. Naku po, ito ang paniniwala noon na hindi nakapanipaniwala po ngayon. Ngunit ang matalinong mga tao katulad ni Pasteur ay natuklasan na ang buhay ay maaari lamang magmula sa isang buhay na nauna ng nabubuhay. Ang maruming basahan ay maaaring mag-imbita ng bubuwit o ang libag ay mag-aanyaya ng kuto, ngunit walang tinatawag na spontaneous generation. Siyempre, wala nang naniniwala sa spontaneous generation sa panahong ito. Narito ang paliwanag ni Dr. Wald sa pag-iisip na makatuwirang paniwalaan na ang buhay ay lumitaw mula sa walang buhay na bagay. Ang pinakakomplikadong makina na nagawa ng tao, sabihin nating ang computer, ay pambatang laro lamang kung ihahambing sa pinakasimpleng na buhay na organism. Sa kanyang nakakaaliw na kaprangkahan, kasunod niyang inamin, sino man ay kailangan lamang pagmuni-munihan ang laki ng gawaing ito, ang pagbuo ng isang buhay na isang selula, upang tanggapin na ang spontaneous generation ay isang buhay na organism ay imposible. Gayunpaman, narito tayo. Bilang resulta, ako ay naniniwala sa spontaneous generation. Mula kay George Wald po yan. Hindi ba't iyon ay kakatwa? Paano niya nasabi ng walang pag-aalinlangan na imposible ang spontaneous generation? At pagkatapos ay ituturo ang spontaneous generation ang pinagmulan ng buhay.
Sinubukan niyang ipaliwanag ito na ang isang bagay na imposible sa haba ng panahong pananatili ng tao ay hindi magiging imposible kung pagkakalooban ng bilyong taon. Sa katotohanan, ito ay halos tiyak na mangyayari. Muli, ang ebolusyonista ay iniiwan ang mundo ng siyensya sa pakikipagsapalaran sa pananampalataya. Sa pagpapatuloy, sa mas malalim pa dito, ay ang tanong, kung ang buhay ay lumitaw mula sa walang buhay na bagay, saan nanggaling ang walang buhay na bagay? Sinabi ni Stephen Hawking sa kanyang pinakabagong aklat, The Grand Design, sapagkat may isang batas na kagaya ng gravity ang universo ay kaya at makakagawa sa kanyang sarili mula sa wala. Maaari kang magpasya sa iyong sarili kung ito ay may katuturan. Para sa akin ay mas may katuturang sabihin na ang Diyos ay nilikha ang sanlibutan at inilagay ang batas ng gravity upang tulungang mapanatili itong nasa kaayusan. Ang ebolusyon ay isang paniniwala. Si Dr. Moore ng pamantasan ng Cincinnati Graduate School ay nagkaroon ng mga serye ng lektura sa Princeton University. Ang kanyang pangkalahatang konklusyon sa bigat ng ebidensya para sa ebolusyon, habang isang tao ay patuloy sa pag-aaral ng paleontology, lalong naging tiyak sa kanya na ang ebolusyon ay nakasalalay sa pananampalataya lamang. Eksaktong kagaya ng kinakailangang pananampalataya kapag ang isang tao ay humaharap sa mga dakilang misteryo ng relihiyon. Ang katunayan mula sa paleontology ay mula sa hindi pagpapatuloy. Tanging sa pananampalataya lamang at imahinasyon mayroong pagpapatuloy sa mga pagkakaiba. Doon sa university sa Lansing, Michigan, sinabi niya ang ganito, "Mga kasama, gusto kong magpahayag ng isang kagilagilalas na paghahayag sa aking mga kasamahan. Maharap mo ang sinuman sa mundong ito na hawak ang katotohanang walang anumang experimental na katunayan sa ebolusyon na iyon ay talagang nangyari. Ang ebolusyon ay isang paniniwala. Ito ay paniniwala sa tsansa, sa mga himala, at hindi ito maikokompromiso sa isang tunay na pananampalataya kay Kristo para sa lahat ng mga Kristiyano, ang pananampalataya sa kahangahangang salita sa Genesis hanggang Apokalipsis. Sa susunod, titingnan natin ang resulta ng paniniwala sa teorya ng ebolusyon sa ating mundo. Kaibigan ko, sa dalawang mahirap na katanungang ito ay ating napatunayan na ang ebolusyon ay isang pananampalataya. Ito'y hindi talaga nakabase sa siyensya. Ang mas may basihan at may matibay na ebidensya ng katotohanan ay ang tinuturo ng Biblia tungkol sa paglalang. Tunay na ang Diyos ang siyang manlalalang, ang siyang naging dahilan kung bakit merong mundo, kung bakit merong mga tao, kung bakit merong buhay. At sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng pag-asa. Kaya nawa, bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po, Pastor Roniel, sa inyo pong pagbabahagi ng ating paksa ngayon. Ako mga kaibigan, sana ay naging pagpapala sa inyo ang ating naging pag-aaral ngayon. At napatunayan natin na sa dalawang mahihirap na tanong na iniharap sa teorya ng ebolusyon ay pinagtitibay lamang nito sa sanlibutan at buhay ng mga naririto ay nagmula sa isang makapangyarihang Diyos na lumikha at nagdisenyo sa atin. Kaya po, alam ko po marami po kayong mga katanungan or mga gusto nyo pong iparating sa amin. Kaya huwag po kayo mag-atubili. Kunin nyo na po ang inyong mga cellphones, tumawag po kayo or mag-text sa 0917-564-3777, 0917-564-3777 or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Ready po ang ating mga hotlines na may sasagot po sa inyo. Kaya po, tawag lang po or text lang din po kayo. Pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free ng 1-800-132-20196, 1-800-132-20196 or mag-email din po kayo through connect@adventist.ph, connect@adventist.ph. Check nyo rin po ang ating website sa Facebook or Facebook page, facebook.com/AWR Manila, facebook.com/AWR Manila. At sa ating pong pagsamantalang panghihiwa-hiwalay, baunin po natin ang ating salita ng Diyos sa talatang Apokalipsis 22:20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay nito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang paninig, na ito'y hindi makarinig. Sa ngalan po ni Pastor Nerio Carranza, ako po si Misty Bontile para sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po.
Studies in the 1950s showed Adventist men to have low levels of total cholesterol, an important factor in preventing heart disease. Nowadays, cholesterol can be divided into healthy and unhealthy fractions. A recent study again compared Adventist men to their non-Adventist neighbors and found their unhealthy, or LDL cholesterol, to be 9 points lower. A vegetarian diet and regular exercise were thought to make the difference. A lower LDL cholesterol is another ageless advantage.